Sa isang makipot na eskinita sa Caloocan City, Metro Manila, isinilang si Thomas, ang bunso sa 5 magkakapatid. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na halos hindi maprotektahan mula sa init ng araw at buhos ng ulan. Sa kabila ng kahirapan, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may pagmamahal at disiplina. Itinuturo sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon at pagsusumikap. Mula sa murang edad, namulat si Thomas sa realidad ng buhay. Nakikita niya ang kanyang ama na isang jeepney driver, bumabiyahe mula madaling araw hanggang hating gabi upang kumita ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang ina naman ay naglalabada para sa mga kapitbahay upang makatulong sa gastusin. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, madalas pa rin silang kapusin, lalo na kapag may biglaang pangangailangan o sakuna. Sa kanyang paglaki, naging saksi si Thomas sa mga kabataan sa kanilang lugar na nalululong sa bisyo at napapariwara ang buhay dahil sa kawalan ng oportunidad. Nakita niya kung paano ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay napilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Ang mga karanasang ito ang nagpatibay sa kanyang determinasyon na makaahon sa kahirapan at magtagumpay sa buhay. Sa elementarya, naging masipag na estudyante si Thomas. Madalas siyang pumapasok ng walang baon at gamit na luma at punit-punit, ngunit hindi ito naging hadlang upang magpursige siya sa pag-aaral. Nakikibahagi siya sa mga paligsahan sa paaralan at laging nangunguna sa klase. Dahil dito, napansin siya ng kanilang punong guro at binigyan ng scholarship upang makapagpatuloy sa pag-aaral nang hindi iniintindi ang matrikula. Pagsapit ng high school, lalong tumindi ang kanyang determinasyon. Upang makatulong sa kanyang pamilya at magkaroon ng pambaon, nagtrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya malapit sa kanilang paaralan. Tuwing Sabado at Linggo, naglalako siya ng dyaryo sa kalsada at nagtitinda ng sampagita sa mga simbahan. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad, nanatili siyang aktibo sa mga extracurricular na gawain tulad ng student council at debate club na lalo pang naghasa sa kanyang kakayahan sa pamumuno at pakikipagtalastasan. Nang siya ay magtapos ng high school, alam ni Thomas na hindi sapat ang kanilang kita upang tustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Subalit, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagsumite siya ng mga aplikasyon sa iba't ibang universidad at naghahanap ng mga scholarship na maaaring matanggap. Sa kanyang pagsusumikap, nakatanggap siya ng full scholarship mula sa isang kilalang universidad sa Maynila para sa kursong Business Administration. Sa kolehiyo, hindi naging madali ang buhay para kay Thomas. Bukod sa mahigpit na kompetisyon sa akademya, kinailangan niyang magtrabaho upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Naging working student siya, naglilingkod bilang student assistant sa kanilang library sa umaga at service crew sa isang fast food chain sa gabi. Madalas, kulang siya sa tulog at pahinga, ngunit hindi ito naging hadlang upang mag-excel siya sa kanyang mga klase. Naging Dean's Lister siya sa halos lahat ng semestre at nakapagtapos ng may mataas na karangalan. Matapos ang kanyang pagtatapos, nagdesisyon si Thomas na magtayo ng sariling negosyo. Sa kabila ng kakulangan sa kapital, ginamit niya ang kanyang kaalaman at kasanayan upang makapagsimula. Nagtinda siya ng mga lutong pagkain sa mga opisina at paaralan, na siya mismo ang nagluluto at nagde-deliver. Dahil sa kalidad ng kanyang produkto at mahusay na serbisyo, unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Nakapag-ipon siya ng sapat na kapital upang makapagbukas ng maliit na karinderya na kalaunan ay naging paborito ng mga tao sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng panahon, pinalawak ni Thomas ang kanyang negosyo. Nagbukas siya ng iba pang sangay ng kanyang karinderya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Naging tanyag ang kanyang brand dahil sa masarap na pagkain at abot kayang presyo. Dahil dito, nakilala siya bilang isa sa mga matagumpay na negosyante sa kanilang lungsod. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakalimutan ni Thomas ang kanyang pinagmulan. Aktibo siyang tumutulong sa kanilang komunidad, nagbibigay ng scholarship sa mga kabataang nangangailangan at sumusuporta sa iba't ibang proyekto para sa ikabubuti ng kanilang lugar. Naging inspirasyon siya sa marami, patunay na sa pamamagitan ng pagsusumikap, determinasyon at pananampalataya, maaaring makaahon ang sinuman mula sa kahirapan at magtagumpay sa buhay. Sa patuloy na pag-unlad ng negosyo ni Thomas, naging bahagi na ng kanyang buhay
ang pagdalo sa iba't ibang business conferences at seminars upang mapalawak ang kanyang kaalaman at network. Isang araw, inimbitahan siyang maging tagapagsalita sa isang prestihiyosong conference na ginanap sa isang kilalang hotel sa Makati. Ang tema ng pagtitipon ay tungkol sa pagsasama ng negosyo at kawanggawa, isang paksang malapit sa puso ni Thomas dahil sa kanyang mga adhikain na makatulong sa komunidad. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang nagkakape sa labi ng hotel, napansin ni Thomas ang isang babae na abala sa pakikipag-usap sa ilang mga delegado. Siya ay may maamong mukha, may mahabang buhok na bahagyang kulot, at may mga matang nagliliwanag sa tuwing siya'y ngumingiti. Napansin ni Thomas na tila maraming tao ang lumalapit sa kanya, na nagpapahiwatig ng kanyang kasikatan at respeto sa industriya. Habang siya'y nagmamasid, lumapit ang isang kaibigan ni Thomas at ipinakilala ang babae bilang si Justine, isang direktor sa isang kilalang non-profit organization na tumutulong sa mga kabataang nangangailangan. Nagkamayan sila at nagpalitan ng mga ngiti. Agad na naramdaman ni Thomas ang kakaibang koneksyon kay Justine, na tila ba may magnetism ang kanyang presensya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Thomas na si Justine ay nagmula sa isang pamilyang nakakaangat sa buhay. Sa kabila nito, pinili niyang ilaan ang kanyang oras at talento sa pagtulong sa iba kaysa sa pagpasok sa corporate world. Ikinuwento ni Justine ang kanyang mga proyekto, tulad ng pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan, pagtatayo ng mga silid-aklatan sa mga liblib na lugar, at pagsasagawa ng mga livelihood programs para sa mga komunidad na nasa laylayan ng lipunan. Habang nagbabahagi si Justine ng kanyang mga karanasan, napansin niya ang taimtim na pakikinig ni Thomas. Nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang sarili, ibinahagi ni Thomas ang kanyang kwento ng pag-ahon mula sa kahirapan at ang kanyang mga adhikain na makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Nagulat si Justine sa mga pinagdaanan ni Thomas at humanga sa kanyang determinasyon at malasakit sa kapwa. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Ang kanilang simpleng pag-uusap ay nauwi sa malalim na talakayan tungkol sa kanilang mga pangarap, adhikain, at pananaw sa buhay. Pareho nilang napagtanto na bagamat magkaiba ang kanilang pinagmulan, iisa ang kanilang layunin, ang magbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Matapos ang conference, nagpalitan sila ng contact details at nangakong magpapatuloy ang kanilang komunikasyon. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magpalitan ng mensahe at tawag. Pinag-uusapan ang iba't ibang paksa mula sa kanilang mga proyekto hanggang sa kanilang mga personal na interes. Naging natural ang kanilang pag-uusap na tila ba matagal na silang magkakilala. Isang araw, inimbitahan ni Justine si Thomas na sumama sa isang outreach program ng kanilang organisasyon sa isang malayong baryo sa Luzon. Tinanggap ni Thomas ang imbitasyon ng walang pag-aalinlangan. Sa kanilang paglalakbay, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Nakita ni Thomas ang dedikasyon at pagmamahal ni Justine sa kanyang ginagawa, habang si Justine naman ay humanga sa kababaang loob at pagiging hands-on ni Thomas sa pagtulong. Pagkatapos ng kanilang outreach, nagpasya silang maghapunan sa isang maliit na restoran sa tabi ng dagat. Sa ilalim ng mga bituin, nagbahagi sila ng mga kwento ng kanilang kabataan, mga pangarap at mga takot. Sa gabing iyon, naramdaman nila ang lalim ng kanilang koneksyon, na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Sa mga sumunod na buwan, patuloy ang kanilang pagkikita. Minsan ay nanonood sila ng sine. Minsan naman ay nagluluto ng hapunan sa bahay ni Thomas o ni Justine. Naging saksi ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa unti-unting pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng kanilang magkaibang background, natagpuan nila ang pagkakaisa sa kanilang mga adhikain at pananaw sa buhay. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parke, huminto si Thomas at hinarap si Justine. Hawak ang kanyang mga kamay, sinabi niya, "Justine, sa bawat sandaling magkasama tayo, lalo kong nararamdaman na ikaw ang nais kong makasama sa bawat yugto ng aking buhay. Maaari bang maging opisyal tayo?" Ngumiti si Justine, may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. "Oo, Thomas, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito." Mula noon, opisyal na naging magkasintahan sina Thomas at Justine. Ang kanilang relasyon ay naging simbolo ng pagsasama ng dalawang taong may magkaibang pinagmulan ngunit iisang layunin, ang magbigay ng pagmamahal
at pag-asa sa mundo. Sa paglipas ng panahon, habang lumalalim ang pagmamahalan nina Thomas at Justine, nagsimulang sumulpot ang mga hamon na susubok sa tibay ng kanilang relasyon. Ang kanilang mga pangarap at adhikain na dati nagbuklod sa kanila ay unti-unting naging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan. Si Thomas, sa kanyang determinasyong mapalago ang negosyo, ay naglaan ng mas maraming oras sa opisina. Ang maliit na karinderya na kanyang sinimulan ay lumago na ngayon bilang isang chain ng mga restaurant sa buong Metro Manila. Dahil dito, kinailangan niyang tutukan ang pamamahala, pakikipagpulong sa mga investor, at pagharap sa mga hamon ng mabilis na paglago ng kanyang kumpanya. Madalas siyang umuuwi ng hating gabi, pagod at walang lakas upang makipag-usap kay Justine. Samantala, si Justine naman ay abala sa kanyang mga proyekto sa non-profit organization. Bilang direktor, siya ay nangunguna sa mga programa para sa edukasyon ng mga kabataan sa mga liblib na lugar, pati na rin sa mga livelihood projects para sa mga komunidad na nasa laylayan ng lipunan. Ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng madalas na pagbiyahe sa iba't ibang probinsya, pakikipag-ugnayan sa mga donor, at pag-aasikaso sa mga benepisyaryo ng kanilang programa. Dahil sa kanilang abalang schedule, bihira na silang magkaroon ng oras para sa isa't isa. Ang mga simpleng hapunan na dati nilang ginagawa ay naging madalang, at ang kanilang mga pag-uusap ay naging limitado na lamang sa mga mensahe sa telepono o mabilisang tawag. Nagsimulang maramdaman ni Justine ang pagkukulang ng presensya ni Thomas, habang si Thomas naman ay nakaramdam ng pangunawa ngunit hindi maitatangging may panghihinayang sa kanilang sitwasyon. Isang gabi, habang nasa isang fundraising event si Justine, napansin niyang hindi dumalo si Thomas, kahit na nangako itong sasama. Nang matapos ang programa, tinawagan niya ito at nalaman niyang nasa opisina pa rin si Thomas. Tinatapos ang isang mahalagang proposal para sa mga potential investors. Sa puntong iyon, naramdaman ni Justine ang bigat ng kanilang sitwasyon. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo sa telepono. "Thomas, parang nawawala ka na sa akin. Hindi na tayo nagkikita. Hindi na tayo nag-uusap ng maayos. Ano na ang nangyayari sa atin?" Tanong ni Justine, may halong lungkot at galit. "Justine, alam mo kung gaano kahalaga ang proyektong ito para sa kumpanya. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin." Sagot ni Thomas, sinusubukang ipaliwanag ang kanyang panig. "Pero paano naman ang ngayon? Paano ang relasyon natin? Hindi ba mahalaga rin iyon?" Balik ni Justine na ngayon ay umiiyak na. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng sugat sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, naging malamig ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Pareho silang nagpakalunod sa kanilang trabaho. Tila ba iniiwasan ang tunay na issue na bumabagabag sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tampuhan, alam nilang mahal pa rin nila ang isa't isa. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, nagpasya si Thomas na umuwi ng maaga. Dinatnan niya si Justine sa kanilang sala, nakaupo at tila malalim ang iniisip. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. "Justine, patawarin mo ako. Alam kong naging abala ako at napabayaan kita." Simula ni Thomas, hawak ang kamay ni Justine. "Thomas, pareho tayong may kasalanan. Naging abala rin ako at hindi kita naintindihan. Pero ayokong mawala ka. Ayokong masira ang meron tayo." Sagot ni Justine habang pinipigilan ang luha. Nag-usap sila ng masinsinan, inilabas ang kanilang mga saloobin at pangamba. Napagtanto nila na ang kanilang mga pangarap at trabaho ay mahalaga, ngunit hindi dapat isakripisyo ang kanilang relasyon. Nagkasundo silang maglaan ng oras para sa isa't isa kahit gaano pa sila kaabala. Nagsimula silang magplano ng mga regular na date nights, kahit simpleng hapunan lang sa bahay o panonood ng pelikula. Nag-set din sila ng boundaries sa trabaho, tulad ng hindi pagdadala ng trabaho sa bahay at paglaan ng weekend para sa kanilang dalawa. Natutunan nilang magkompromiso at mag-adjust sa mga pangangailangan ng isa't isa. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pag-unawa, unti-unting bumalik ang init ng kanilang relasyon. Naging mas matatag sila sa pagharap sa mga hamon. Alam nilang magkasama nilang malalampasan ang anumang pagsubok na darating. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas malalim
na pinagtibay ng mga pagsubok na kanilang napagdaanan at nalampasan. Matapos ang ilang taon ng pagiging magkasintahan, naramdaman ni Thomas at Justine na handa na silang tahakin ang susunod na yugto ng kanilang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, lalo lamang tumibay ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Isang gabi, habang sila'y naglalakad sa paborito nilang parke, huminto si Thomas sa ilalim ng isang malaking puno na madalas nilang puntahan. Hinawakan niya ang kamay ni Justine, tumingin sa kanyang mga mata at sinabi, "Justine, nais kong makasama ka habang buhay. Will you marry me?" Napuno ng luha ang mga mata ni Justine, ngunit ito'y mga luha ng kaligayahan. "Oo, Thomas. Wala akong ibang nais kundi ang makasama ka habang buhay." Tugon niya habang niyayakap si Thomas ng mahigpit. Nagpasya silang magkaroon ng isang simpleng seremonya ng kasal na sumasalamin sa kanilang mga personalidad at pinahahalagahan sa buhay. Pinili nilang idaos ang seremonya sa isang maliit na chapel sa probinsya na napapalibutan ng luntiang mga puno at bulaklak. Ang mga dumalo ay ang kanilang pinakamalalapit na kaibigan at pamilya na nagbahagi ng kanilang kagalakan sa espesyal na araw na iyon. Si Justine ay naglakad sa aisle na suot ang isang simpleng puting damit, habang si Thomas naman ay nakabarong Tagalog na may disenyong tradisyonal. Ang kanilang mga ngiti ay nagliliwanag at ang pagmamahal sa isa't isa ay kitang-kita sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng kasal, nagsimula silang bumuo ng mga plano para sa kanilang hinaharap. Isa sa kanilang mga pangarap ay ang magkaroon ng anak upang maging ganap ang kanilang pamilya. Pinag-usapan nila ang mga pangalan na nais nilang ibigay, ang mga pangarap para sa kanilang magiging anak, at kung paano nila ito palalakihin na may pagmamahal at tamang gabay. Sa bawat pagdaan ng araw, lalo silang nasasabik sa posibilidad na maging mga magulang. Subalit, sa kabila ng kanilang pagsusumikap at pagnanais, hindi sila agad nabiyayaan ng anak. Buwan-buwan, umaasa sila sa positibong balita, ngunit palaging nauuwi sa pagkabigo. Nagsimula silang mag-alala at magtanong kung may mali ba sa kanila. Upang masagot ang kanilang mga katanungan, nagpasya silang kumonsulta sa mga espesyalista sa fertility. Sumailalim sila sa iba't ibang medikal na pagsusuri upang malaman ang sanhi ng kanilang sitwasyon. Sa kanilang mga konsultasyon, ipinaliwanag ng mga doktor na may mga kaso kung saan ang mga mag-asawa ay nahihirapang magkaanak dahil sa iba't ibang dahilan, tulad ng mga isyong medikal o pisyolohikal. Bagamat may mga available na paggamot at teknolohiya upang matulungan ang mga mag-asawa sa ganitong sitwasyon, walang kasiguraduhan ang mga ito. Sa kabila ng mga balitang ito, hindi nawalan ng pag-asa sina Thomas at Justine. Sumailalim sila sa iba't ibang paggamot mula sa simpleng medikasyon hanggang sa mas komplikadong mga pamamaraan tulad ng in vitro fertilization, IVF. Sa bawat proseso, puno sila ng pag-asa at pananampalataya na balang araw ay magkakaroon din sila ng anak. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap at sakripisyo, hindi pa rin sila nabiyayaan ng supling. Ang bawat negatibong resulta ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanila. May mga gabing magkasama silang umiiyak, nagtatanong kung bakit tila ipinagkakait sa kanila ang pagkakataong maging mga magulang. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, nanatili silang magkasama, nagbibigay ng lakas at suporta sa isa't isa. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa kanilang balkonahe, pinagmasdan nila ang mga bituin sa kalangitan. Hinawakan ni Justine ang kamay ni Thomas at sinabi, "Mahal, siguro kailangan nating tanggapin na baka hindi talaga tayo magkakaroon ng anak. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo magiging masaya. Marami pa tayong pwedeng gawin at ibahagi sa isa't isa." Tumango si Thomas, pinipigilan ang mga luha. "Oo, Justine, ang mahalaga ay magkasama tayo. Maaari pa rin tayong magbigay ng pagmamahal at tulong sa iba, kahit na hindi tayo magkaroon ng sariling anak." Sa puntong iyon, napagdesisyonan nilang tanggapin ang kanilang sitwasyon at magpatuloy sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Nagpasya silang ituon ang kanilang oras at enerhiya sa kanilang mga advokasya at sa pagtulong sa komunidad. Naging mas aktibo sila sa mga proyekto ng non-profit organization ni Justine, lalo na sa mga programa para sa mga batang ulila at nangangailangan.
Sa ganitong paraan, naramdaman nila na naibabahagi pa rin nila ang pagmamahal na nais nilang ibigay sa kanilang magiging anak. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng sariling supling, natutunan nina Thomas at Justine na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinabahagi sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay naging mas matatag at ang kanilang pagmamahal ay lalo pang lumalim sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng mga taon, ang dedikasyon at sipag ni Thomas sa kanyang negosyo ay nagbunga ng hindi inaasahang tagumpay. Mula sa isang maliit na karinderya sa Caloocan, ang kanyang negosyo ay lumago at naging isang kilalang chain ng mga restaurant sa buong Pilipinas. Ang kanyang kakaibang diskarte sa negosyo, kasama ang pagtutok sa kalidad ng pagkain at mahusay na serbisyo sa mga customer, ay nagdala sa kanya ng malaking kita at pagkilala sa industriya. Hindi nagtagal, pumasok si Thomas sa iba pang larangan ng negosyo. Nag-invest siya sa real estate, kung saan nagtayo siya ng mga commercial at residential properties sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinasok din niya ang sektor ng teknolohiya, na nagresulta sa pagbuo ng mga makabagong solusyon para sa iba't ibang industriya. Dahil sa kanyang malawak na portfolio ng mga negosyo, ang kanyang yaman ay lumago ng husto at siya ay naging isa sa mga bilyonaryo ng bansa. Samantala, si Justine ay patuloy na nagtagumpay sa kanyang mga proyekto sa non-profit organization. Ang kanyang mga programa ay nakatulong sa libu-libong mga kabataan na makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nagtayo siya ng mga paaralan sa mga liblib na lugar, naglunsad ng mga scholarship program, at nagbigay ng mga livelihood training sa mga komunidad na nangangailangan. Dahil dito, nakilala siya bilang isang huwarang leader at tagapagtaguyod ng edukasyon at kabuhayan. Sa kabila ng kanilang malaking yaman at tagumpay, nanatili sina Thomas at Justine na mapagkumbaba at mapagbigay. Hindi nila nakalimutan ang kanilang pinagmulan at patuloy na tumulong sa kanilang komunidad. Naglunsad sila ng iba't ibang kawanggawa tulad ng feeding programs para sa mga batang lansangan, medical missions para sa mga mahihirap, at housing projects para sa mga walang tirahan. Ang kanilang tahanan ay laging bukas para sa mga nangangailangan at sila ay naging sandigan ng maraming tao sa kanilang paligid. Dahil sa kanilang walang humpay na pagtulong at malasakit sa kapwa, naging tanyag sina Thomas at Justine sa kanilang mga kawanggawa. Ang kanilang mga proyekto ay naging modelo para sa iba pang mga negosyante at organisasyon. Maraming tao ang humanga sa kanilang dedikasyon na magbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami, na nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano ito ginagamit upang makatulong sa iba. Isang gabi, habang nakaupo sina Thomas at Justine sa kanilang balkonahe, pinagmasdan nila ang mga bituin sa kalangitan. "Mahal, napakalayo na ng ating narating," sabi ni Thomas habang hawak ang kamay ni Justine. "Oo nga, Thomas, pero ang pinakamahalaga sa lahat ay nagawa nating gamitin ang ating mga biyaya upang makatulong sa iba," tugon ni Justine na may ngiti sa kanyang mga labi. "At sa kabila ng lahat, nanatili tayong mupong magkasama, nagmamahalan at nagtutulungan," dagdag pa ni Thomas. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal, pagkakaisa, at pagtulong sa kapwa. Ang kanilang buhay ay naging patunay na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang pagmamahal at malasakit sa kapwa ang tunay na sukatan ng tagumpay. Sa edad na 55, sa kabila ng aktibong pamumuhay at dedikasyon sa kanyang mga advokasya, nagsimulang makaramdam si Justine ng mga sintomas na hindi pangkaraniwan. Madalas siyang nakakaramdam ng matinding pagkapagod, kahit sa mga simpleng gawain, at nagkaroon ng paulit-ulit na ubo na hindi nawawala. Sa simula, inakala nilang bunga lamang ito ng stress at pagod mula sa kanyang mga proyekto. Ngunit nang magsimulang sumakit ang kanyang dibdib at magkaroon ng hirap sa paghinga, nagpa siya silang kumonsulta sa isang espesyalista. Matapos ang serye ng mga pagsusuri, natuklasan na may malubhang karamdaman si Justine. Ang balitang ito ay parang kidlat na tumama sa kanilang mundo. Si Thomas, na sanay humarap sa mga hamon ng negosyo, ay nakaramdam ng kawalan ng kontrol sa sitwasyong ito. Agad nilang sinimulan ang mga kinakailangang paggamot, umaasa na malalampasan nila ang pagsubok na ito. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap at ang pinakamahusay na pangangalagang medikal,
unti-unting humina ang kalusugan ni Justine. Ang dating masiglang babae na puno ng buhay at pagmamahal ay naging mahina at madalas na nakaratay sa kama. Sa mga panahong ito, hindi iniwan ni Thomas ang kanyang tabi. Ipinagpaliban niya ang mga negosyo at ginugol ang kanyang oras sa pag-aalaga kay Justine. Binibigyan siya ng lakas at pag-asa. Isang maulan na hapon, habang magkahawak kamay silang nakahiga sa ospital, bumulong si Justine kay Thomas. "Mahal, huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga ay ang mga alaala nating dalawa. Naging masaya ako dahil sa'yo." Hindi napigilan ni Thomas ang kanyang mga luha. "Justine, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Ikaw ang aking inspirasyon, ang aking lahat." Ngumiti si Justine kahit mahina na. "Mahal, ipagpatuloy mo ang ating mga pangarap. Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iba. Sa ganitong paraan, mananatili akong buhay sa iyong puso." Ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon, pumanaw si Justine sa mga bisig ni Thomas. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding kalungkutan, hindi lamang kay Thomas, kundi pati na rin sa lahat ng mga taong natulungan at minahal niya. Ang mundo ni Thomas ay tila gumuho. Ang kanyang kasamang panghabang buhay ay wala na. Sa mga sumunod na linggo, naging mahirap para kay Thomas na tanggapin ang pagkawala ni Justine. Ang kanilang tahanan ay puno ng mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga ngiti, tawanan at pagmamahalan nila. Upang maibsan ang kanyang dalamhati, araw-araw siyang bumibisita sa puntod ni Justine. Nagdadala siya ng mga paboritong bulaklak nito at nagdarasal, umaasang kahit papaano ay mararamdaman niya ang presensya ng kanyang mahal. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng puntod, napansin niya ang isang batang madungis na nakatayo malapit doon. Nakatingin ito sa kanya, tila may nais sabihin. Lumapit si Thomas at tinanong ang bata, "Anak, may kailangan ka ba?" Tumingin ang bata sa kanya at nagsalita, "Kayo po ba si Sir Thomas? Kilala ko po kayo. Si Ma'am Justine po ay maraming beses na tumulong sa amin. Siya po ang nagbigay ng pagkakataon sa akin na makapag-aral." Nagulat si Thomas sa sinabi ng bata. Hindi niya alam na sa kabila ng kanilang mga proyekto, may mga personal na pagtulong pa rin palang ginawa si Justine na hindi niya nalalaman. Ang batang ito ay isa lamang sa maraming buhay na nabago ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na bumalik si Thomas sa puntod ni Justine at doon niya nakilala ang iba pang mga tao na natulungan nito. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay sa kanya ng kakaibang aliw at pag-asa. Naramdaman niya na bagamat wala na si Justine sa pisikal na anyo, ang kanyang espiritu ay nananatiling buhay sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Ang mga pagbisitang ito ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Thomas. Sa bawat kwento ng pasasalamat at pagmamahal na naririnig niya, unti-unti niyang natutunan na tanggapin ang pagkawala ni Justine. Naging malinaw sa kanya na ang pinakamagandang paraan upang ipagpatuloy ang alaala ng kanyang asawa ay ang ipagpatuloy ang kanilang mga adhikain at patuloy na magbigay ng pagmamahal at tulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng matinding kalungkutan, natagpuan ni Thomas ang lakas na magpatuloy. Ang mga alaala nila ni Justine ay nagsilbing gabay at inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang ngumiti muli, dala ang pagmamahal at alaala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Isang araw, habang si Thomas ay nakaupo sa tabi ng puntod ni Justine, napansin niya ang isang batang lalaki na nasa mga 10 taong gulang, madungis ang kasuotan at tila nag-aalanganing lumapit. Ang bata ay may manipis na pangangatawan, magulo ang buhok at may mga mata na nagpapakita ng pinaghalong takot at kuryosidad. Lumapit si Thomas at magiliw na nagtanong, "Kamusta iho? Ano ang pangalan mo at bakit ka narito?" Bahagyang yumuko ang bata bago sumagot, "Ako po si Miguel. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Dati po kasi akong tinutulungan ni Ma'am Justine. Nabalitaan ko po ang nangyari sa kanya. Kaya pumunta po ako rito para magpasalamat at magpaalam." Nagulat si Thomas sa narinig. "Paano mo nakilala si Justine?" Tanong niya, puno ng interes. "Si Ma'am Justine po ay madalas akong makita sa kalsada. Binibigyan niya po ako ng pagkain, damit, at minsan pa nga po ay mga libro.
Lagi po siyang may ngiti at laging nagtatanong kung kumusta na ako. Paliwanag ni Miguel habang nakatingin sa puntod ni Justine. Naramdaman ni Thomas ang bigat ng mga salita ni Miguel. Bagamat alam niyang mapagbigay si Justine, hindi niya lubos na naisip kung gaano kalawak ang naabot ng kabutihan ng kanyang asawa. Miguel, may pamilya ka ba? Tanong ni Thomas. Umiling si Miguel. Wala na po. Matagal na pong wala sina nanay at tatay. Sa kalsada na po ako lumaki. Napuno ng awa at pagmamahal ang puso ni Thomas para sa batang ito. Miguel, gusto mo bang sumama sa akin? Maaari kitang tulungan. Ngumiti si Miguel, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Salamat po, pero sanay na po ako sa kalsada. Marami po akong kaibigan doon na tinulungan din ni Ma'am Justine. Kung gusto niyo po, ipakikilala ko po kayo sa kanila. Nagpasya si Thomas na samahan si Miguel upang makilala ang iba pang mga batang natulungan ni Justine. Sa kanilang paglalakad sa mga eskinita ng lungsod, ipinakilala ni Miguel si Thomas sa iba't ibang tao. Si Aling Nena, isang matandang nagtitinda ng gulay na binigyan ni Justine ng puhunan upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Si Carlo, isang dating adik na natulungan ni Justine na makapag-rehab at ngayon ay nagtatrabaho bilang karpintero. At si Lisa, isang batang babae na nabigyan ng scholarship ni Justine at ngayon nag-aaral na sa kolehiyo. Sa bawat kwento na naririnig ni Thomas, lalo niyang napagtanto kung gaano kalalim ang naiwang bakas ni Justine sa buhay ng mga tao. Ang kanyang puso, na puno ng kalungkutan, ay unti-unting napalitan ng pagmamalaki at pasasalamat sa kanyang asawa. Naramdaman niya ang isang bagong layunin sa buhay. Ipagpatuloy ang mga nasimulan ni Justine at maging ilaw sa mga nangangailangan. Habang papalubog ang araw, bumalik sina Thomas at Miguel sa puntod ni Justine. Miguel, salamat sa pagpapakita sa akin ng lahat ng ito. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang puso ni Justine. Sabi ni Thomas habang nakatingin sa lapida ng kanyang asawa. Si Ma'am Justine po ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ngayon po, kayo naman ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Tugon ni Miguel. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Thomas na hindi siya nag-iisa. Sa pamamagitan ng mga taong natulungan ni Justine, nakita niya ang pagpapatuloy ng pagmamahal at kabutihan ng kanyang asawa. At sa piling ni Miguel, natagpuan niya ang isang bagong pamilya at isang bagong dahilan upang magpatuloy sa buhay. Matapos makilala si Miguel at ang iba pang mga taong natulungan ni Justine, naramdaman ni Thomas ang isang malalim na koneksyon sa batang ito. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo niyang nakikita ang sarili noong kabataan niya. Isang batang puno ng pangarap, ngunit limitado ng kahirapan. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng pag-asa, ngunit bakas din ang mga pagsubok na kanyang hinarap sa murang edad. Isang araw, inimbitahan ni Thomas si Miguel na maghapunan sa kanyang tahanan. Bagamat nag-aalangan sa simula, pumayag si Miguel. Habang sila'y kumakain, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa buhay. Miguel, kamusta ang buhay mo sa lansangan? Tanong ni Thomas. Mahirap po sir. Kailangan mong maging matatag at matutong dumiskarte para mabuhay. Pero natutunan ko rin pong pahalagahan ang maliliit na bagay at maging masaya sa kung anong meron ako. Sagot ni Miguel habang maingat na kumakain. Naramdaman ni Thomas ang bigat ng mga salitang iyon. Miguel, naisip mo na bang pumasok sa paaralan? Ano ang mga pangarap mo? Nais ko pong makapag-aral at maging isang engineer balang araw. Gusto ko pong magtayo ng mga bahay para sa mga batang tulad ko, para hindi na sila matulog sa kalsada. Tugon ni Miguel na may kislap sa mga mata. Napangiti si Thomas. Nakita niya ang determinasyon at kabutihan ng puso ni Miguel. Miguel, gusto kitang tulungan na maabot ang mga pangarap mo. Kung nais mo, maaari kang tumira dito sa akin. Mag-aaral ka at susuportahan kita sa lahat ng paraan na kaya ko. Nagulat si Miguel sa alok na iyon. Pero sir, hindi po ba ako magiging pabigat sa inyo? Hindi, Miguel. Sa katunayan, matagal ko nang nais magkaroon ng anak. At sa tingin ko, ikaw na ang sagot sa dasal kong iyon. Sagot ni Thomas habang hinahawakan ang balikat ni Miguel. Sa mga sumunod na araw, inasikaso ni Thomas ang mga kinakailangang dokumento upang maging legal na tagapag-alaga ni Miguel.
Sumangguni siya sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, upang masiguro na legal at maayos ang proseso ng pag-aampon. Sinunod niya ang mga hakbang na itinakda ng ahensya, kabilang ang pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento at pagsailalim sa home study report. Habang inaayos ang mga legal na aspeto, nagsimula na silang mag-adjust sa bagong setup ng kanilang buhay. Si Miguel ay nag-enroll sa isang malapit na paaralan, at si Thomas naman ay sinigurong may sapat na oras siya upang gabayan ang bata sa kanyang pag-aaral. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Naging bahagi na ng kanilang routine ang sabay na pagkain ng almusal, pagtulong ni Thomas kay Miguel sa kanyang mga takdang aralin, at paglahok sa iba't ibang aktibidad na nagpapalalim ng kanilang relasyon. Isang gabi, habang sila'y nagbabasa ng libro sa sala, biglang nagsalita si Miguel. "Sir, pwede ko po ba kayong tawaging tatay?" Napatigil si Thomas at naramdaman ang init sa kanyang puso. "Siyempre Miguel, matagal ko nang hinintay na marinig yan." Mula noon, tinawag na ni Miguel si Thomas na tatay, at ang kanilang relasyon ay naging parang tunay na mag-ama. Si Thomas ay natutong muling magmahal at magbigay ng oras, habang si Miguel naman ay nakaranas ng pagmamahal at gabay na matagal na niyang hinahanap. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, naramdaman nila ang presensya ni Justine, na tila nagbigay daan upang magtagpo ang kanilang mga landas. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon ang kanilang kwento sa marami. Ipinakita nila na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinabahagi sa isa't isa. Ang kanilang pagsasama ay naging simbolo ng pag-asa at bagong simula, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa kabila ng magandang simula ng relasyon ni Thomas at Miguel, hindi na iwasan ang pagdating ng mga pagsubok na sumubok sa kanilang bagong tatag na samahan. Ang pag-a-adjust ni Miguel mula sa buhay sa lansangan patungo sa isang mas organisadong pamumuhay ay nagdulot ng iba't ibang hamon para sa kanila pareho. Si Miguel, na sanay sa kalayaan ng lansangan, ay nahirapan sa mga bagong alituntunin at istruktura ng buhay sa tahanan ni Thomas. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagsunod sa oras ng pagkain, pag-aaral ng mga gawaing bahay, at pagsunod sa schedule ng paaralan ay naging malaking pagbabago para sa kanya. Minsan, nararamdaman niyang tila nawawala ang kanyang identidad at kalayaan na matagal niyang kinagisnan. Sa paaralan, hindi rin naging madali para kay Miguel. Dahil sa kanyang pinagmulan, naging tampulan siya ng tukso at pangungutya ng ilang kaklase. Tinatawag siyang batang kalye at pinagtatawanan ang kanyang pananamit at kilos. Ang mga ganitong karanasan ay nagdulot ng matinding insekuridad kay Miguel, na nagdulot ng pagbaba ng kanyang kumpiyansa sa sarili at pagdududa sa kanyang kakayahan. Si Thomas naman, sa kabila ng kanyang mabuting intensyon, ay nahirapan sa pag-aalaga kay Miguel dahil sa kakulangan ng karanasan sa pagiging magulang. Hindi niya lubos na nauunawaan ang mga pangangailangan at damdamin ng isang batang galing sa lansangan. May mga pagkakataon na nagiging mahigpit siya sa mga bagay na sa tingin niya ay makabubuti kay Miguel, ngunit sa halip ay nagdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Isang gabi, matapos ang isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga gawaing bahay, nagkulong si Miguel sa kanyang silid. Naramdaman ni Thomas ang bigat ng sitwasyon at napagtanto niyang kailangan nilang mag-usap ng masinsinan. Kumatok siya sa pinto at mahinahong tinawag si Miguel. "Anak, maaari ba tayong mag-usap?" Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang pinto, bakas sa mukha ang lungkot at pag-aalinlangan. "Pasensya na po, tatay. Nahihirapan lang po ako sa lahat ng ito." Lumapit si Thomas at niyakap si Miguel. "Miguel, naiintindihan ko na mahirap ang mga pagbabago. Patawarin mo rin ako kung minsan ay hindi kita nauunawaan. Pero nandito ako para suportahan ka. Magtulungan tayo upang malampasan ang mga hamon na ito." Sa pag-uusap na iyon, napagtanto nilang pareho na ang susi sa kanilang relasyon ay ang bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Nagpasya silang maglaan ng oras bawat linggo upang mag-usap tungkol sa kanilang nararamdaman, mga alalahanin, at mga bagay na nais nilang pagbutihin. Si Thomas ay nagsimulang magbasa ng mga libro at kumonsulta sa mga eksperto upang mas maunawaan ang pinagdadaanan ni Miguel. Si Miguel naman ay nagsumikap na mag-adjust sa kanyang bagong buhay at maging bukas sa gabay ni Thomas.
Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pagmamahal at respeto sa isa't isa ay naging sandigan upang malampasan ang mga hamon. Unti-unti, natutunan nilang magkompromiso at mag-adjust sa kanilang mga pagkakaiba. Ang kanilang relasyon ay naging mas matatag at ang kanilang samahan ay nagsilbing inspirasyon sa iba na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Habang unti-unting nagiging maayos ang buhay ni Thomas at Miguel, isang bagong hamon ang dumating sa kanilang tahimik na pamumuhay. Si Victor, isang dating kasosyo ni Thomas sa negosyo, ay muling nagpakita matapos ang ilang taong pagkawala. Noong una, si Victor ay isang malapit na kaibigan at katuwang ni Thomas sa pagtatayo ng kanilang unang negosyo. Ngunit dahil sa magkaibang pananaw at prinsipyo, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na humantong sa kanilang paghihiwalay. Sa paglipas ng panahon, habang si Thomas ay patuloy na umaangat at nagtatagumpay, si Victor naman ay nakaranas ng sunod-sunod na pagkabigo sa kanyang mga negosyo. Ang dating pagkakaibigan ay napalitan ng inggit at sama ng loob. Nakikita ni Victor ang tagumpay ni Thomas bilang isang paalala ng kanyang sariling mga kabiguan at unti-unti itong nagdulot ng poot sa kanyang puso. Sa kanyang pagbabalik, nagpa siya si Victor na sirain ang reputasyon ni Thomas. Gumamit siya ng iba't ibang paraan upang magpakalat ng maling balita at tsismis tungkol sa kanya. Naglabas siya ng mga pekeng artikulo sa social media na nagsasabing ang tagumpay ni Thomas ay bunga ng pandaraya at hindi patas na mga gawain. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang magpakalat ng mga maling impormasyon na nagdulot ng pagdududa sa mga kliyente at kasosyo ni Thomas. Hindi lamang dito nagtapos ang mga plano ni Victor. Napag-alaman niya ang tungkol kay Miguel, ang batang inampon ni Thomas. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang higit pang saktan si Thomas. Lumapit siya kay Miguel sa isang pagkakataon na mag-isa itong naglalakad pauwi mula sa paaralan. Nagpakilala siya bilang isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina, si Justine. "Alam mo ba, Miguel?" sabi ni Victor na may mapanlinlang na tono. "Maraming bagay tungkol kay Thomas na hindi mo alam. Hindi siya ang taong inaakala mo. Marami siyang tinatagong lihim." Naguluhan si Miguel sa mga sinabi ni Victor. "Ano pong ibig niyong sabihin? Si Thomas ay hindi tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ginagamit ka lang niya upang pagtakpan ng kanyang mga kasalanan. Kung ako sa iyo, lalayo na ako sa kanya bago pa mahuli ang lahat." Dagdag pa ni Victor. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan at takot kay Miguel. Sa kanyang murang isipan, nagsimulang maglaro ang iba't ibang senaryo. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung totoo nga ba ang mga sinabi ni Victor. Ang dating tiwala at pagmamahal niya kay Thomas ay unti-unting nagkaroon ng bahid ng pagdududa. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Thomas ang pagbabago sa kilos ni Miguel. Naging tahimik ito at madalas na nagkukulong sa kanyang silid. Sa tuwing tatanungin niya ito kung may problema, laging ang sagot ni Miguel ay, "Wala po, tatay." Ngunit ramdam ni Thomas na may bumabagabag sa kanyang anak. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, naglakas loob si Miguel na magsalita. "Tatay, may nakausap po akong lalaki. Sabi niya, hindi daw po kayo tunay na nagmamalasakit sa akin. Totoo po ba iyon?" Nagulat si Thomas sa narinig. "Sino ang nagsabi sa iyo niyan, Miguel?" "Siya po si Victor. Sabi niya, kaibigan daw po siya ni Mama Justine." Sagot ni Miguel habang nakayuko. Naramdaman ni Thomas ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang kailangan niyang harapin si Victor at linawin ang lahat kay Miguel. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang ipakita sa kanyang anak na ang kanilang relasyon ay nakabatay sa tunay na pagmamahal at tiwala. Sa gabing iyon, nag-usap ng masinsinan sina Thomas at Miguel. Ipinahayag ni Thomas ang kanyang tunay na damdamin at ang dahilan kung bakit niya inampon si Miguel. Ipinaliwanag niya ang kanilang pinagsamahan ni Victor at ang mga nangyari sa kanilang nakaraan. Sa huli sinabi niya, "Miguel, ikaw ang anak na hindi ko nagkaroon. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat upang maprotektahan ka." Unti-unting nawala ang pagdududa sa puso ni Miguel. Niyakap niya si Thomas at nagsabing, "Patawarin niyo po ako, tatay. Naniwala po ako sa kanya. Pero ngayon, alam ko na po ang totoo." Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ni Victor, mas lalong tumibay ang relasyon ni Thomas at Miguel.
Naging aral sa kanila ang pangyayaring ito na ang tiwala at komunikasyon ay mahalaga sa anumang relasyon. At sa kabila ng mga hamon, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay nanatiling matatag. Matapos marinig ni Thomas ang mga sinabi ni Miguel tungkol kay Victor, napagtanto niyang panahon na upang harapin ang kanyang dating kasosyo at linawin ang mga bagay-bagay. Alam niyang hindi lamang ang kanyang reputasyon ang nakataya, kundi pati na rin ang tiwala at relasyon nila ni Miguel. Isang hapon, nagpa siya si Thomas na puntahan si Victor sa opisina nito. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng sekretarya at tinanong kung may appointment siya. Sabihin mo kay Victor na narito si Thomas. Kailangan naming mag-usap. Mahinahong sabi ni Thomas. Ilang sandali pa, lumabas si Victor mula sa kanyang opisina. Bakas sa mukha ang pagkabigla, ngunit agad ding napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Thomas, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Victor. Victor, kailangan nating mag-usap. Alam kong ikaw ang nagpapakalat ng mga maling balita tungkol sa akin at sinusubukan mong sirain ang relasyon namin ni Miguel. Gusto kong malaman kung bakit. Diretsong sagot ni Thomas. Huminga ng malalim si Victor at tumingin ng diretso kay Thomas. Alam mo ba kung gaano kasakit na makita kang nagtatagumpay habang ako'y nabibigo? Dati tayong magkasosyo, pero iniwan mo ako. Ngayon, ikaw ay isang bilyonaryo, habang ako'y naghihirap. Hindi mo alam ang pakiramdam ng maiwanan at makitang ang dating kaibigan ay umaangat habang ikaw ay lumulubog. Naramdaman ni Thomas ang bigat ng mga salitang iyon. Victor, hindi ko intensyon na iwan ka. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon, pero hindi ko nais na mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Kung may nagawa akong mali, humihingi ako ng tawad. Nagulat si Victor sa sinabi ni Thomas. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Humihingi ka ng tawad? Ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Ako ang nanira sa'yo. Ako ang nagpakalat ng mga kasinungalingan. Pero sa kabila ng lahat, nandito ka at humihingi ng tawad? Victor, alam kong marami tayong pinagdaanan, pero hindi ko nais na manatili tayong may galit sa isa't isa. Handa kitang patawarin, at kung nais mo, handa rin kitang tulungan na makabangon muli. Sabi ni Thomas habang inilalapit ang kanyang kamay kay Victor. Nakita ni Victor ang sinseridad sa mga mata ni Thomas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali at ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Thomas, patawarin mo ako. Nabulag ako ng inggit at galit. Hindi ko nakita ang mga pagkakamali ko. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maitama ang mga ito. Nagkamay ang dalawa, tanda ng bagong simula sa kanilang relasyon. Sa halip na maghiganti, pinili ni Thomas ang landas ng pagpapatawad at pagkakaibigan. Ang kanilang paghaharap ay naging simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan ni Thomas si Victor na makabangon muli. Ipinakilala niya ito sa mga bagong kasosyo sa negosyo, binigyan ng mga oportunidad at sinuportahan sa kanyang mga proyekto. Unti-unti, natutunan ni Victor na muling magtiwala sa sarili at sa iba. Ang dating galit at inggit ay napalitan ng pasasalamat at pagnanais na makatulong sa kapwa. Para kay Miguel, ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang aral. Nakita niya kung paano humarap si Thomas sa isang mahirap na sitwasyon ng may dignidad, pagpapakumbaba at pagmamahal. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang kapangyarihan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang pamilya ay naging mas matatag dahil sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang relasyon ni Thomas at Miguel ay lalong tumibay at si Victor ay naging bahagi ng kanilang pinalawak na pamilya. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Patunay na sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, ang pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaibigan ay laging mananaig. Sa paglipas ng mga taon, ang relasyon ni Thomas at Miguel ay lalong tumibay, na parang tunay na mag-ama. Si Miguel, na dating batang lansangan, ay nagpakita ng kahangahangang dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Sa bawat hakbang ng kanyang edukasyon, nariyan si Thomas upang gabayan at suportahan siya. Ang kanilang samahan ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga nakakakilala sa kanilang kwento.
Sa paaralan, si Miguel ay naging aktibo hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa iba't ibang extracurricular activities. Sumali siya sa debate team, kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa pangangatwiran at pagsasalita sa harap ng madla. Naging bahagi rin siya ng student council na nagbigay daan upang maipakita niya ang kanyang liderato at malasakit sa kapwa mag-aaral. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Regular siyang nagboluntaryo sa mga outreach program ng paaralan na tumutulong sa mga batang lansangan na parang pagbabalik loob sa kanyang nakaraan. Nang dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo, hindi lamang siya nagtapos, kundi ginawa pa ito ng may pinakamataas na karangalan. Sa kanyang valedictory address, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Mula sa pagiging ulila, sa lansangan, hanggang sa pagiging isang matagumpay na mag-aaral. Pinuri niya si Thomas bilang kanyang inspirasyon at gabay. Kung hindi dahil sa pagmamahal at suporta ni Tatay Thomas, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon, sabi ni Miguel habang pinipigil ang luha. Samantala, si Thomas ay patuloy na naging haligi ng komunidad. Ang kanyang kabutihan at walang hanggang pagtulong sa mga nangangailangan ay naging bukang bibig ng mga tao. Nagtayo siya ng mga scholarship programs para sa mga kabataang walang kakayahang mag-aral, nagpatayo ng mga community centers, at sumuporta sa iba't ibang charitable organizations. Ang kanyang tahanan ay naging bukas para sa mga nangangailangan ng payo at gabay. Maraming kabataan ang lumalapit sa kanya upang humingi ng inspirasyon at direksyon sa buhay. Si Victor naman, matapos ang kanilang pagkakasundo ni Thomas, ay naging malapit na kaibigan at katuwang sa mga proyekto para sa komunidad. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng motivational talks sa mga kabataan na nagbabahagi ng kanyang kwento ng pagkakamali, pagsisisi, at pagbabago. Naging aktibo rin siya sa mga livelihood programs na tumutulong sa mga pamilyang nangangailangan na nagbibigay ng oportunidad para sa mas maayos na kabuhayan. Isang gabi, nagtipon-tipon ang buong komunidad sa isang malaking pagtitipon upang ipagdiwang ang tagumpay, pagkakaibigan, at pagkakaisa. Ang plaza ay napuno ng mga ilaw at dekorasyon, habang ang mga tao ay masayang nag-uusap at nagkakantahan. Sa gitna ng programa, tumayo si Thomas sa entablado at nagsalita. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa akin, o kay Miguel, o kay Victor. Ito ay para sa ating lahat. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, ang pagmamahal, pagpapatawad, at pagtutulungan ay laging mananaig. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at magbigay ng positibong kontribusyon sa ating komunidad. Sumunod na nagsalita si Miguel. Nais kong pasalamatan ang lahat ng nandito ngayon. Kayo ang naging inspirasyon ko upang magpatuloy at magsumikap. Naway magsilbi ang aking kwento bilang patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ang ating mga pangarap. Sa tulong ng bawat isa, kaya nating bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Si Victor ay lumapit din sa mikropono. Hindi ko maipahayag ng sapat ang aking pasasalamat sa pagkakataong ibinigay sa akin upang itama ang aking mga pagkakamali. Ang pagpapatawad na ipinakita sa akin ni Thomas at ng komunidad na ito ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at layunin. Naway magpatuloy tayong magtulungan at magmalasakit sa isa't isa. Ang gabi ay nagtapos sa isang masigabong palakpakan at kasiyahan. Ang mga tao ay nagkaisa sa pag-awit ng mga kanta ng pag-asa at pagkakaisa. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ng bawat isa ang init ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang kwento ni na Thomas, Miguel, at Victor ay naging alamat sa kanilang komunidad. Ipinakita nito na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Ang kanilang buhay ay naging patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagpapatawad at pagbibigay sa kapwa ay may kapangyarihang magpabago ng buhay at magdala ng liwanag sa madilim na daan. Sa mga sumunod na taon, ang kanilang komunidad ay patuloy na umunlad. Ang mga programa at proyektong sinimulan ni na Thomas at Victor ay nagbunga ng magagandang resulta. Maraming kabataan ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ang mga pamilya ay nagkaroon ng mas maayos na kabuhayan at ang diwa ng pagkakaisa ay lalong tumibay. Si Miguel ay nagpatuloy sa kanyang adhikain na tumulong sa mga batang lansangan.
Nagtayo siya ng isang foundation na nagbibigay ng edukasyon at kanlungan sa mga batang walang tirahan. Ang kanyang personal na karanasan ay naging gabay sa kanyang misyon na magbigay ng pag-asa at pagkakataon sa mga batang tulad niya noon. Si Thomas, sa kanyang pagtanda, ay nagpasya na ipasa ang pamamahala ng kanyang mga negosyo at proyekto sa mga kabataang kanyang menored. Nanatili siyang aktibo bilang tagapayo at inspirasyon sa marami. Ang kanyang tahanan ay nanatiling bukas para sa mga nangangailangan ng gabay at suporta. Si Victor naman ay nagpatuloy sa kanyang pagbabagong buhay. Naging tanyag siya bilang isang motivational speaker na nagbabahagi ng kanyang kwento ng pagkakamali at pagtubos. Ang kanyang mensahe ay umabot hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa ibang lugar na nagbibigay inspirasyon sa marami na magbago at magpatawad. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng kanilang lugar. Ipinapasa ito mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, bilang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad, at pagtulong sa kapwa.